Maligayang pagbabalik. Pag-uusapan natin ngayon sina Pacquiao at Barrios. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell icon para manatili kang updated sa susunod nating upload. Labis na po ang pagtatampo ng kaibigan at head coach ni 8th Division Champion Manny Pacquiao na si Buboy Fernandez, hinggil sa naging takbo at resulta ng laban ni Pacman kay WBC Welterweight Champion Mario Barrios. Pahayag ni Buboy, bagamat naniniwala daw talaga siya na panalo si Pacquiao, subalit ang hindi daw niya matanggap, ay bakit bigla daw nagpalit ng cornerman sa taas ng ring. Bago kasi ang laban, napagdesisyonan ng Team Pacquiao na si Buboy ang magiging nasa corner ni Pacquiao dahil ito nga ang head coach nito. Pero pagdating nga daw ng laban, biglang naging si Freddie Roach na nga po ang naging head coach at si Buboy na ang nasa labas ng ring. Dahil nga dito, ay labis na nasaktan talaga ang damdamin ni Buboy at halos naiiyak na ito sa sobrang sama ng loob sa nangyari. Maliban nga dyan, ay galit din si Buboy sa isang sports analyst na tumuliksa kay Pacquiao. Di nga napigilang tirahin ni Buboy ang isang sports analyst na si Al Mendoza na nauna nang nagsabi na paglampas daw ng round 6 ay laylay na daw ang dila ni Pacquiao kaya dapat daw ay mapabagsak na niya umano si Barrios sa loob ng 6 na rounds. Maliban pa nga dyan, ay sinabi pa nga ni Mendoza na dapat tanggalan na daw ng lisensya itong si Pacquiao dahil 46 years old na daw ito at hindi na dapat lumalaban pa. Banat na tanong ni Buboy kung nagbabayad ba daw ng tax itong si Al Mendoza. Hindi na daw matanggap ni Buboy na imbis daw na kapwa Pinoy ang unang sumuporta kay Pacquiao, ay kapwa Pinoy pa umano ang nandidiin dito. Galit na nagbanta nga si Buboy kung saan sinabi nga nito na pag nakita niya umano itong si Mendoza, sigurado daw na patitikimin niya umano ito ng malulutong na mga sampal. Sa akin talaga, panalong panalo. Opo. Pero ang hindi ko lang gusto yung magpalit ng corner sa taas. Yun talaga ako, naiyak ako. Panalo talaga tayo. Nakita ko yung comment mo. Opo. Di ba sabi mo, pag dumating na si Pacquiao sa 5 round o pataas, di ba? Dinilat niya ang dila niya. O ngayon, pero ikaw, vlogger ka, maniwala ka sa akin. Ang nakita kita, sampalin kita. Samantala, agad namang nagbigay ng reaksyon itong si Mendoza sa performance ni Pacquiao sa katatapos na laban nito kay Barrios. Tila biglang gumait nga po itong si Al Mendoza at sinabing bagamat para sa kanya ay tama lang daw na tabla ang naging hatol ng mga judges, pero hindi nga daw talaga niya maitago ang paghanga kay Pacquiao dahil hindi daw nagbago ang laro ni Pacquiao sa buong 12 rounds. Ayon kay Mendoza, karapat-dapat lang daw na saludohan si Pacquiao dahil pinatunayan daw kasi nito na kaya nitong kontrahin ang batas ng pagtanda. Dagdag pa nga ni Mendoza na deserve daw ni Pacquiao ng mas malaking kita sa susunod na mga laban nito dahil nga daw sa napakagandang performance na ipinakita nito kontra kay Barrios. Sa kabilang banda naman, inilabas na nga po ang halaga ng kinita ni Pacquiao at Barrios. Ayon sa ulat na mag-uwi daw ng $5 million itong si Barrios, nakatumbas ng 285 million pesos. Samantalang ang maibubulsa naman ni Pacquiao ay $17 to $20 million na ang katumbas sa pera natin ay tumataginting na 1.1 billion pesos. Samantala sa ibang balita naman, matapos nga pong mabigul si Manny Pacquiao na agawin ang WBC welterweight belt ni Mario Barrios, ay samut-sari nga po ang naging reaksyon ng mga boxers, boxing fans at boxing analysts sa naturang laban. Marami nga po ang naniniwala na nadaya umano ang ating pambansang kamao. Marami ang nagsasabi na si Pacquiao na umano ang boksingero na pinakapinagnakawan ng maraming panalo. Ayon kay Shakur Stevenson, nakakabaliw umano ang desisyon ng mga hurado. Para sa kanya, dinumina daw ni Pacquiao ang buong laban. Palagay naman ng dating magkatunggali na sina George Kambosos at Teofimo Lopez na panalo daw si Pacquiao. Ilan pa sa mga malalaking pangalan na nagsabing panalo dapat si Pacquiao ay sina Rolly Romero, Andre Ward, Danny Garcia, Sean Porter at Chris Algieri. Ayon naman sa dating governor ng Ilocos Sur na si Chavit Singson, sa palagay daw niya ay panalo dapat si Pacquiao. Paniwala ni Singson na mafia daw itong si Pacquiao, katulad daw ng nangyari sa bata niya na si Charlie Suarez,
na lumaban sa Amerika kontra kay Emmanuel Navarrete, kung saan na ay panalo dapat kung wala lang daw mafia. Mabuti na lang daw at nagpetisyon sila kaya binago ang desisyon. Mula sa pagiging panalo ni Navarrete ay ginawa itong no contest. Katulad daw ng nangyari kay Pacquiao na dapat panalo ngunit ginawang tabla. Ganun pa man daw ay mas okay na daw yung tabla kaysa sa talo. Kaya payo ni Singson na dapat daw sa susunod ay i-knockout na lang ang kalaban para wala daw makalusot na pandaraya. Samantala, napabilib at napasana all naman itong si Singson kay Pacquiao at sinabi nga nito na sa kabila daw na 46 years old na si Pacman ay nagawa pa daw nitong umabot hanggang 12 rounds. Samantala, kung titingnan naman ang unofficial score ng PBC, ay makikita na lamang talaga si Pacquiao kaysa kay Barrios pagdating sa score. Ayon naman sa batikang American sports commentator na si Jim Gray, na malinaw daw na panalo talaga si Pacquiao. Paliwanag ni Gray na nakakahiya daw sa boxing ang ginawa ng mga judges. Sa mga gustong malaman kung sino ang mga hurado sa laban nina Pacquiao at Barrios, ay sina Tim Chiatam at Steve Weisfield po ang nagbigay ng 114-140 na score. Samantalang si Max De Luco naman ang nagbigay ng 115-113 na score pabor kay Barrios. Paniwala nga ng ilan na kaya daw nauwi sa draw ang laban ni Pacquiao at Barrios ay dahil binayaran umano ang tatlong judges. Dahil kung panalo daw kasi si Pacquiao ay malaki umano ang babayaran ng casino sa Las Vegas dahil marami daw ang nakapusta sa ating pambansang kamao. At dahil draw daw ang naging resulta ng laban ay sobrang paldo talaga ang mga casino. Kung inyong matatandaan, ilang beses na nga pong nasangkot sa kahalintulad na kontrobersya ang mga pangalan ni Tim Chiatam, Steve Weisfield, at Max De Luco dahil nga po sa tila kakaibang magic na ginagawa ng mga ito sa scorecard.